Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong ang kaharian ng Diyos ay hindi saligan ng salita, kundi ng kapangyarihan. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 3 at 4 na kabanata. Mga lingkod ng Diyos. Sa katunayan, mga kapatid ko, hindi ako pwedeng makipag-usap sa inyo gaya ng pakikipag-usap ko sa mga taong may espiritu. Kinailangan kong makipag-usap sa inyo na para kayong kabilang sa mundong ito, bilang mga bata sa pananampalatayang Kristiyano. Kinakailangan ko kayong painumin ng gatas, hindi solidong pagkain, dahil hindi kayo handa para dito. At kahit ngayon, hindi pa kayo handa para dito. Dahil nabubuhay pa rin kayo, gaya ng pamumuhay ng mga tao sa mundong ito. Kapag may paninibugho sa gitna ninyo at pag-aaway sa isa't isa, hindi ba ito nagpapatunay na kayo ay kabilang sa sanlibutang ito na namumuhay ayon sa mga pamantayan nito? Nang sinabi ng isa sa inyo, "Ako ay kay Pablo," at isa pa, "Ako ay kay Apolos," hindi ba kayo kumikilos tulad ng mga makamundong tao? Pagkatapos ng lahat, sino si Apolos at sino si Pablo? Kami ay mga lingkod lamang ng Diyos na gumabay sa inyo para maniwala. Ginagawa ng bawat isa sa amin ang gawaing iniata sa kanya ng Panginoon. Ako ang nagtanim ng binhi, si Apolos ang nagdilig ng halaman, ngunit ang Diyos ang nagpatubo ng halaman. Walang kwenta ang nagtatanim at nagdidilig. Ang Diyos ang mahalaga, dahil Siya ang nagpapatubo ng halaman. Walang pagkakaiba ang taong nagtatanim at ang taong nagdidilig. Gagantimpalaan ng Diyos ang bawat isa ayon sa Kanyang ginawa. Sapagkat kami ay magkatuwang na gumagawa para sa Diyos, at kayo ay ang bukid ng Diyos. Kayo rin ay gusali ng Diyos. Gamit ang regalong ibinigay sa akin ng Diyos, ginawa ko ang gawain ng isang dalubhasang tagapagtayo at inilatag ang pundasyon, at isa pang tao ang nagtatayo dito. Ngunit dapat mag-ingat ang bawat isa kung paano siya nagtatayo, sapagkat inilagay na ng Diyos si Hesukristo bilang ang nag-iisang pundasyon, at walang ibang pundasyon ang maaaring mailagay. Ang ilan ay gagamit ng ginto o pilak o mga mahalagang bato sa pagtatayo sa pundasyon. Ang iba ay gagamit ng kahoy o damo o dayami. At ang kalidad ng gawain ng bawat tao ay makikita kapag inilantad ito sa araw ni Kristo. Sapagkat sa araw na yaon, ang apoy ay maghahayag ng gawa ng lahat. Susubukin ito ng apoy para ipakita ang tunay na kalidad nito. Kung ang itinayo sa pundasyon ay nakaligtas sa apoy, ang nagtayo ay makakatanggap ng gantimpala. Ngunit kung masunog ang gawa ng sinuman, mawawala ito sa kanya. Ngunit siya mismo ay maliligtas
na parabang siya ay nakatakas sa apoy. Tiyak na alam ninyo na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kaya't kung sinisira ng sino man ang templo ng Diyos, siya ay sisirain ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at kayo mismo ay kanyang templo. Walang sino man ang dapat lokohin ang kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya ay matalino, ayon sa mga pamantayan ng mundong ito, dapat siyang maging isang hangal upang maging tunay na matalino. Sapagkat ang itinuturing ng mundong ito na karunungan ay walang kabuluhan sa paningin ng Diyos. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, binitag ng Diyos ang marurunong sa kanilang katalinuhan. At sabi ng isa pang kasulatan, alam ng Panginoon na ang mga pag-iisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Walang sino man kung gayon ang dapat magyabang tungkol sa kung ano ang magagawa ng mga tao. Sa totoo lang, lahat ng bagay ay pag-aari ninyo. Sina Pablo, Apolos at Pedro, ang mundong ito, buhay at kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap, lahat ng ito ay sa inyo, at kayo ay kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Mga disipulo ni Kristo, dapat ninyong isipin na kami ay mga lingkod ni Kristo, na inilagay na namamahala sa mga lihim na katotohanan ng Diyos. Ang isang bagay na hinihiling sa gayong lingkod ay maging tapat siya sa kanyang Panginoon. Ngayon, hindi ako nag-aalala tungkol sa paghatol ninyo o ng anumang pamantayan ng tao. Hindi ko man lang hinuhusgahan ang sarili ko. Malinis ang aking konsensya, ngunit hindi iyon nagpapatunay na talagang inosente ako. Ang Panginoon ang siyang hahatol sa akin. Kaya hindi kayo dapat humatol sa sinuman bago dumating ang tamang panahon. Ang huling paghatol ay dapat maghintay hanggang sa dumating ang Panginoon. Ipapakita niya sa liwanag ang madilim na mga lihim at ilalantad ang mga nakatagong layunin ng isipan ng mga tao. At pagkatapos, ang lahat ay tatanggap mula sa Diyos ng papuri na nararapat sa Kanya. Alang-alang sa inyo mga kapatid, inilapat ko ang lahat ng ito sa akin at kay Apolos na ginagamit kaming dalawa bilang halimbawa upang malaman ninyo kung ano ang kahulugan ng kasabihang sundin ang tamang mga patakaran. Walang sino man sa inyo ang dapat ipagmalaki ang isang tao at hamakin ang iba. Sino ang gumawa sa inyo na higit sa iba? Hindi ba binigay ng Diyos ang lahat ng meron kayo? Kung gayon, paano kayo magyayabang na parabang hindi regalo ang mayroon kayo? Nasa inyo na ba ang lahat ng kailangan ninyo? Mayaman na ba kayo? Naging hari na ba kayo kahit na tayo ay hindi? Bueno, sana'y tunay nga na kayo ay mga hari upang kami ay maging hari kasama ninyo. Para sa akin, ay tila ibinigay ng Diyos ang pinakahuling lugar sa aming mga apostol, tulad ng mga taong hinatulan na mamatay sa publiko, bilang isang panoorin
para sa buong mundo ng mga anghel at ng sangkatauhan. Para kay Kristo kami ay mga hangal, ngunit kayo ay matalino sa pagkakaisa kay Kristo. Mahina kami, ngunit malakas kayo. Kami ay hinamak, ngunit kayo ay pinarangalan. Sa mismong sandaling ito, kami ay nagugutom at nauuhaw. Kami ay nadadamitan ng basahan. Kami ay binubugbog. Gumagala kami sa iba't ibang lugar. Pinapagod namin ang sarili namin sa trabaho. Kapag kami ay isinumpa, kami ay nagpapala. Kapag kami ay inuusig, kami ay nagtitiis. Kapag kami ay iniinsulto, kami ay sumasagot na may mga magagandang salita. Kami ay hindi hihigit sa basura ng mundong ito. Kami ang hamak ng lupa hanggang sa sandaling ito. Isinulat ko ito sa inyo, hindi dahil gusto kong ipahiya kayo, kundi para turuan kayo bilang aking minamahal na mga anak. Sapagkat kahit na mayroon kayong 10,000 tagapag-alaga sa inyong buhay Kristiyano, mayroon lamang kayong isang Ama. Sapagkat sa inyong buhay na kaisa ni Kristo Jesus, ako ay naging inyong Ama sa pamamagitan ng pagdadala ng mabuting balita sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo kung gayon, na sundin ninyo ang aking halimbawa. Para sa layuning ito, sinusugo ko sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak sa buhay Kristiyano. Ipapaalala niya sa inyo ang mga prinsipyong aking sinusunod sa bagong buhay, na kaisa ni Kristo Jesus, at itinuturo ko sa lahat ng mga simbahan sa lahat ng dako. Ilan sa inyo ay naging mayabang dahil akala ninyo ay hindi na ako dadalaw sa inyo. Kung iibigin ng Panginoon gayon paman, pupunta ako sa inyo sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay malalaman ko sa aking sarili ang kapangyarihan na taglay ng mga palalong taong ito, at hindi lamang kung ano ang kanilang sinasabi. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi saligan ng salita, kundi ng kapangyarihan. Ano ang mas gusto ninyo? Pupunta ba ako sa inyo na may latigo? O sa diwa ng pagmamahal at kahinahunan? Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.